Ito naman ngayon yung ating second example. We need to determine the integral of x to the 4 e to the 2x dx. So sa ating second example, isa-set muna natin ang value ng u natin in this given example. Kung papipiliin ninyo ako ng value ng u, ang pipiliin kong u is yung may mataas na degree and that is x to the 4. So if I will write it, u is equal to x to the 4. And then, dahil meron na tayong value ng u, pwede ko na ngayong hanapan ng derivative ang u natin. At ang derivative ng u is du. At ang derivative naman ng x to the 4 is 4x cubed dx. So let us try to write 4x cubed dx. So meron na tayong value ng du ngayon. At meron na din tayong value ng u. Now, ano yung susunod na hakbang? Kasi ang kailangan natin actually class is UDB. May U na tayo, kailangan natin ngayon ng DB. So, copy paste ko, no? Ito actually yung kailangan natin, class. UDB. May value na tayo ng U, pero wala pa tayong value ng DB. Ano yung DB natin ngayon? So, yan ngayon yung itatype ko sa baba. Ang value ng ating DB is yung natira sa ating given problem. Hindi ba, kinuha na natin x to the 4 kanina? So, yung natira na lang is e to the 2x dx. Copy, then we have to paste it. Yan. So, may value na ang db natin. Kung kanina yung u, inanapan natin ang derivative. Pagdating sa db, hanapan natin yan lang integral. So, we have to integrate both sides of our given db. So, integrate ko both sides. Ang integral ng db at ang integral ng e to the 2x dx. Yan. So, integrate natin yan. And even this. Integrate din natin yan. Now, kapag in-integrate ko yan, mga anak, no? Shortcut dyan is ano e to the 2x dx, 1 up e to the 2x. Ganun lang kasimple yan. Halimbawa, ano ang integral ng e to the 3x? 1/3 e to the 3x. So, ganun yung mabilisan. Halimbawa, ginawa kong 12 yan. 1/12 e to the 12x ang kanyang integral. O dito naman, 1 up e to the 2x plus c. So, integrate natin, no? So, ang integral ng db, kapag in-integrate natin ang db, ang value is v. Equal. Ang integral ng e to the 2x dx, dahil tapos na tayo dyan, dapat mabilis na kayo dyan, 1 half e to the 2x. E to the 2x. Plus c. So, yun ang ating integral sa b. Pero pag ginamit ko yung value ng b, hindi ko naman i-add yung plus c. Ignore ko muna yan. Now, pwede na nating i-compute ngayon ang integral ng x to the 4 e to the 2x dx by using this formula. Yan. Ang u natin, x to the 4. Ang db natin is e to the 2x dx. Now, continue natin. So, adapt ko yung nasa right-hand side ng formula natin. Yan. Adapt ko lang yan. I think siguro ilipat ko ng posisyon ito. Copy. Sa taas na lang. Yan. Adapt ko yung formula na nasa right-hand side. So, we have UB. Palitan ko na nga lang. Ito lang kailangan ko sa right eh. Copy and paste. So, ano ba ang value ng U? Substitution process tayo. Ang value ng U is x to the 4.
So, yung u dito, papalitan natin ng x to the 4. Ano ba ang value ng b? Ang kukuhanin ko lang is 1 half e to the 2x. So, yung b, papalitan ko ng 1 half e to the 2x. But, see to it na may parenthesis yan. Yung buong 1 half e to the 2x, lagyan ko ng parenthesis yan. And then, same thing din sa b natin. Sa pangalawa, the integral of b du, ang value ng b, ang pangpapalit kay b is 1 half e to the 2x. And then, ang value ng du, saan ko aagilapin ang value ng du? Ang value ng du, ito siya, 4x cubed dx. So, ang du, papalitan ko ngayon ng 4x cubed dx. At ito yan. Yung du, magiging 4x cubed dx. Now, continuation. Simplify natin yan. So, yung sa unahan, kung i-revise ko yung first term, magiging 1 half x to the 4 e to the 2x yan. 1 half x to the 4 e to the 2x. So, drawing uli ako ng equation editor. So, I will write 1 half x to the 4 then e to the 2x. So, nakasimplify na yung first term. Minus 4 divided by 2 is 2. So, I will write 2 outside the integral symbol. Integral. Yan. X cube. Susulat ko rin yung x cube dito. Sinimplify ko lang, no? And then, e to the 2x dx. So, wala na ba akong nakaligtaan? 4 divided by 2 kasi is 2 eh. Yan. So, yun na ngayon yung ating equation. Hindi pa tapos yan. Kasi meron pa tayong nakikitang integral symbol. Now, yung okay na, i-highlight ko ng yellow. Teka lang. Yung na okay na, ibayin ko na lang yung kulay ng pagkakasulat. Gagawin kong kulay red. Tapos na yan. Part na ng sagot yun. Simplified na yun. Ngayon naman ang konsentrasyon natin dito. Yan. Kailangan natin palang ma-integrate uli yan. And in order to do that, kailangan uli nating mag-integration by parts in this situation. Yan, i-highlight ko yan. Yung naka-block. Yan. Kailangan natin uling mag-let you. Kailangan uli natin lang mga requirements dyan. Ano kailangan natin? Ulitin natin lang yung prosesong yan. Yung naka-highlight. So, ang u natin sa ating integral equation na bago sa second term, susulat ko uli, may bago tayong value ng u. At ito ngayon ang u natin, x cubed. Kanina x to the 4. Ngayon naman, x cubed. X cube. And then, hanapan uli natin ang derivative yan. du equal 3x squared. So, wala na tayong problema sa u and du. Kailangan uli natin ang value ng db. Ang db natin, ito na naman yan, e to the 2x dx. Kung e to the 2x dx ang value ng db natin, edi copy-paste ko na lang pala yun. Copy. db is equal to e to the 2x dx. Ito yon ang db. Ito naman ang u, yung x cube. So, dahil na-copy-paste ko na yan, again, kung integrate natin yan uli, ito pa rin yan, yung kanina. The integral of db is equal to the integral of e to the 2x dx. Ano nga ba ang integral ng b at ano ang integral ng e to the 2x dx? Hindi ba't ito rin yung kanina? Yan. Copy. Paste. Para mapabilis lang yung calculation natin. So, dahil kumpleto na yung mga elements na kailangan natin, pwede ko na ngayong balikan uli yan. -2. Yan. Hanggang sa -2.
minus 2. Then, let me put a bracket. Ibig sabihin yung kabuuan yan. Sa loob ng bracket, kailangan nating i-apply ngayon itong formula na yan. Equals 1 half x to the 4 e to the 2x minus 2 times UB minus BDU. So, kailangan ko palang i-apply ulit yan. Kanina kasi, ang in-apply natin, sa una ito, yung UB minus BDU. Ito, dito tayo nag-ano kanina, yung buo. Naman, yung second term, ang ma-apply natin uli, yung integration by parts. So, ano ba yung value ng U? X cubed, di ba? Ang value ng U. So, papalitan ko ngayon ang U ng X cubed. Copy. Paste. Yan. Ano bang value ng B? 1 half e to the 2x. Yan. So, 1 half e to the 2x. Ito siya. Yan. Ignore ko lang yung plus C. Yan. Yung BD din to, yung B din dyan, papalitan ko ng yan. How about DU? 1 over Value ng 2 DU. e to the 2x. Anong value ng DU? 3x squared. 3x squared. Yan. Nakalimutan natin ilagay yung dx. 3x squared dx yan. So, copy. Yung du, papalitan ko ngayon ng 3x squared. 3x squared. Now, simplify na natin dx. given equation, no? So, copy paste ko yan hanggang dito. Copy. Paste. Continuation. Negative times positive is negative. Ito. Negative. 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 2 divided by 2 is 1. Or 2 times 1 half is 1. Tama. So, ang ilalagay ko na lang, x cubed. Copy. Minus 2. X cubed. E to the 2x. So, na-simplify na siya dyan, no? Yan. O, next. Negative times negative. Ayan, negative times negative is positive. Didistribute kasi yung negative 2 doon eh. Di ba? Positive 2. Ba't ko na-type? Ando na lang. So, positive 2. Negative times negative, positive 2. Ngayon, integral. Para lang klaro. Copy-paste ko na lang muna yon. Yan. Susunod na ba ninyo? So, ibig sabihin, okay na yung part na yan. Wala nang integral dito. Ikukulay pula ko na yan. Kakauna natin yan. Kulay pula na. Yan. Okay na. Yun, pagdating dito, class, kailangan na naman nating simplify yan. So, continue ko siya, no? Copy. Paste. Yan. 2 divided by 2 is 1. 1 na yan, no? 1 na lang yan. Times 3 is 3. So, pwede ko palang i-factor out ang 3 sa labas. So, 3 na lang ito. Alisin ko na yung 1 half. At saka yung 3 sa loob. Nakuha ba ninyo kung bakit naging ganyan? Lalabas ko yung 3. Yan. 2 times 1 half is 1. Times 3 is 3. That's why I factor out 3. So, natira sa loob, x squared e to the 2x. So, ayusin ko na lang ito sa loob, yung e to the 2x. Cut ko na lang yan, and then alasin ko yung isa. Yung may parenthesis ba yan? Yan. So, dito ko ilalagay ang e to the 2x. Yan. So, yun ngayon yung ating second part ng solution natin. X squared, di ba? Nakakasunod pa ba kayo? Yan. Pero hindi pa tapos yan. Okay. Okay na yung first two terms na naka-color red. Pero yung naka-black pa rin, may nakikita pa rin tayong integral symbol. So, ibig sabihin, kailangan nating ulitin yung proseso ng integration by parts. So, pagdating dito, magkakaroon tayo ng bagong U at bagong DB. Okay. Ulitin ko, no? So, again,
magleleche uli ako. Yan yung situation na minsan naabot ng 2 yellow pad gagamitin mo, hindi pa tapos yung calculation mo. U is equal to x squared. Yan. Siyempre, hanapan natin ang derivative yan. Ang derivative ng u is du at ang derivative ng x squared is 2x dx. So, okay na dyan. Ano yung dB natin? Definitely, alam na natin ang dB. E to the 2x dx. So, ibig sabihin, kailangan ko rin pala ulit yun. Ang value ng dB is e to the 2x dx. And then, we have to integrate both sides. Integrate natin both sides, yung left and right ng ating equation na dB is equal to e to the 2x dx. Yan. And then, ano ba ang integral ng dB? Ano ba ang integral ng e to the 2x dx? Ito siya. Since kumpleto na yung mga elements natin, pwede na natin ngayong balikan yung ating given problem. Hanggang dito, sa plus 3. Copy-paste ko ulit, no? Then, pagdating sa dulo, I will draw again bracket. Ibig sabihin, sa loob ng bracket, kailangan ko ulit i-adapt ang ating formula na integration by parts, UB minus BDU. At ito yon. Copy. Pasok ulit yan sa loob. Yan. O para mas klaro yung kanina, no? Dudugtungan ko sa unahan yung solusyon. Para hindi kayo nalilito. Ito to. Di ba? Ito yung kanina. So sa taas, copy-paste ko uli yan. And then, yung nasa loob ito, papalitan ko ng UB minus BDU. Para alam niyo kung ano yung naging istorya, ano ba yung naging kasaysayan niyan. Yan. Alisin ko muna yan, no? Diyan tayo nag-substitute kung bakit naging ganito yung mga yan. Kaya yung flow ng solution. Para alam niyo yung nangyayari. Okay. So dito, alisin ko yun, no? Okay. So, continuation ng ating calculation. Copy-paste ko uli yan. And then, we do it now by substitution process. Ano ba ang value ng u? X squared. Ayun siya. So, yung u, papalitan ko ng x squared. Ang b naman, papalitan ko ng 1/2 e to the 2x. Siyempre, ito na lang i-copy-paste ko. May parenthesis na kagad. So, yung b magiging 1/2 e to the 2x. E to the 2x. At ito yun. In-ignore ko lang ang c. So, yung b dito, papalitan ko rin ng 1/2 e to the 2. Half E to the And then, yung d, papalitan ko ng dx. yung ano, 2x dx. pakibura yung sulat. Yan. So, yung du, papalitan ko ng 2x dx. Yan. 2x dx. Sir, Yes, question? paano po naging 2 yung dito? Paano naging 2? 2, yung dito pa. Okay, pakibura mo muna na. Yan. So, paano naging 2? Okay, very good. So, 2x cubed, 1/2 e to the 2x. So, 2 divided by 2. Wala na yung 2. Yan, wala na yung Hindi po ba 1 siya, sir? ano? Hindi Oh, po 1. ba 1? Hindi mo na isulat yung 1. Okay lang. Okay lang. Hindi natin na-delete yung 2 kanina. So, 1 lang yan. Okay? So, dito, wala na yung 2, no? Kasi na natin. Saka dito. Okay, very good. So, ibig sabihin, kikinig kayo and attentive kayo. Okay, so x cubed e to the 2x. Double check na natin. Okay, 1/2 yun. 2 divided by 2 is 1. Very good. So, proceed na tayo. So, ito, pwede kong i-factor out ang 3/2. Tama? So, copy-paste ko uli yan hanggang dito. Copy. Paste. And then, actually, hindi siya mahirap. Mahaba lang yung calculation. So, 3/2.
Na-factor out ko na yung 3 over 2. Positive, positive is positive. So we have x squared e to the 2x. And then, e to the 2x. Yan. And then, positive times negative is negative. 3 times 1 half times 2. Ilan yan? 3 na lang, di ba? So, 3 times 2 kasi 6. Ito. At saka yun, pag multiply natin is 6 divided by 2 is 3. So, minus 3 na lang. And then, integral. Yung mga natira is x e to the 2x na lang. So, we have x, then e to the 2x, dx. Yan. So, ibig sabihin, pwede ko lang i-highlight ngayon yan, yung pangatlo, kasi wala na tayong integral symbol dyan. So, naka 3 terms na tayo, pero hindi pa tapos. Kasi, pagdating dito, class, may integral symbol na naman tayo na kailangang ma-integrate. So, kailangan pa natin ma-integrate yung last term natin. Again, hindi na naman siya integrable kung hindi natin i-apply ang integration by parts. Pagdating dyan, mag-integration by parts na naman tayo uli. So, yung naka-highlight na block na yan, class, mga anak, so magle-let you uli tayo. So, katulad pa rin ng sinaunang step natin kanina, mga naunang steps, magle-let you tayo, u is equal to x. At ang value ng ating du is equal to dx. Yan. Continuous yung process. And then, yan, siguro ang gawin ko, no, akit ko ng konti yun. Akit ko ng konti ito para kasya. Now, ano yung value ng dB ngayon? Ang dB natin, wala pa rin pinagbago. Ito pa rin yan. dB, dito ko na lang sulat. E to x dx. Yan. Same. Ano ba ang integral ng dB at ng e to the 2x dx? O yun ang kailangan natin ngayon. So we have to integrate both sides. And then afterward, ano yung integral? Okay, saan na mabot? Ayun. Kasya pala doon. Ano yung integral ng dB at integral ng e to the 2x dx? Ito siya. Yan. Copy. 1 over 2 Then paste. Uli natin. e to x plus c. So, para hindi tayo mahirapan, Ay. ko na to. Sir, walang Yes. internet. Ano? Hindi nakikita yung sa akin? Kita ko kayo. Yan. Kikopy ko to. Sir, may pwede na ako. Ano? Question. Ano yan? May tanong? Ya ako po. Sige, ano yung tanong mo na? Ito kung ketang maka-highlight ngayon po. No, ko rin niyo po manibatang x integral of x e to x dx. Okay. Nanggaling yung x. Ito, highlight ko yung x, no? Ko-color ko siya para makita mo. Opo. Color, yan. Yung x. Ayun, dito nanggaling yon. Highlight ko rin yan. Same color. Yan. Diyan nanggaling yan. Saan nanggaling yung 2x? Ito, highlight ko rin yan. Ibang kulay naman. Para kitang-kita. Yan. Din po may tanong. Doon Ito sa yan. bandang taas po. Ala niya po kanita itan 2. Ketang x. Saan? May simplify eh. Kasi nga 2 2 times divided by 3. 2 times 1 half is 1. But times 3 yung nasa labas. Tama. Okay Sir, may po. tanong Opo. ako doon sa bandang taas. Kuha na? Doon po 3. sa bandang taas. Sa taas? Ano pa yung sa taas? May tanong po ako. Ano yung question? Yung po, Sige. yung po tinanong ko kanina na ba't may 2 po, dapat 1. Yung po dun sa kabila niya, ba't may 2 po. Bandang Okay. taas po, sir. Okay, tingnan natin. Ito. Ito ba yan? Ito po. Ito po. Okay, sige. Alisin mo muna yung nakasulat.
alisin mo yung mga nakasulat na. Ayan, okay. Yan po. Saan ang galing itong 2? Opo. 2. Okay, una, kinapi-paste ko muna to. Negative times negative is positive 2. Na-distribute ko na, no? And kinopya ko muna ang buo yun. Hindi ko muna dinistribute. So, negative 2 times this is plus 2 times that. Kinapi ko muna. Hindi muna ako nag-multiply. Tignan nyo, ha? Negative 2 times this. Hindi ba positive 2? Ayan, ito. Highlight ko ito. Kapag minultiply ko dito, negative times negative is positive 2 times this. Gets po siya? Ito, minultiply ko doon. Highlight ko na nga buo. Iyan, i-multiply ko dito. Yan. Pag minultiply mo yung dalawang yan, negative times negative is positive 2. And then, as it is yun. Ito siya. Sir, yung sign lang. Sign lang. And then, dinisibit ko lang yung 2 dito. Hindi ko muna siya sinimplify totally. Pagdating dito, dyan pa lang ako nag-simplify, kaya umabot tayo dito. Kasi 2 times 3, 3, highlight ko 2 times 3 is 6. Divide by 2, 3. Di ba? Pwede nang cancel, sir. Yes. Or, Fraction yan eh. Then division, di ba? Okay, continue. Okay, may 10 minutes pa tayo. Siguro sakto lang matatapos. ay, Ha? sir, ulit niyo yan. Ulit yan. Kentapas. Dito na tayo, no? So ito ngayon, Hindi, wala kong net. yan. Copy-paste ko hanggang dito lang. Yan. Minus 3. Kasi nga ito, UDB na naman yan eh. Hanggang dyan lang ako. So copy. Yan. Paste. Yan. Na-paste ko na, no? Pagdating dito, paglalagay uli ako ng bracket. Ibig sabihin dyan, sa bracket na yan, kailangan ko ulit i-apply ang UB minus BDU. Kasi nga, integration by parts na naman tayo uli. So, copy. Papasok ko dyan sa bracket. So, wala nang mahirap. Yung U, papalitan ko ng X. Yan. At yung B, magiging 1 up e to the 2x. Yan. Lalagay ko dito sa loob yan. Pero hindi yan ang ikaka-copy-paste ko ito. Kasi may parenthesis na kagad. Yan. So, ulitin ko, no? Ang B is 1 up e to the 2x. Kaya lahat ng B, papalitan ko ng 1 up e to the 2x. And even this. Yan. Ang du, may bagong value. At yun ang dx. So, dx na lang pala yan. Now, continue natin. So, malapit nang matapos yung problem natin. Again, copy-paste ko mula dito hanggang doon. Copy. Paste. So, makalculate tayo ngayon. Sa portion na yan, i-distribute natin ang 3 each term to each term. Negative 3, yan. Ito, at saka yun. Di ba't ang sagot natin dyan is negative 3 over 2 minus Negative 3 over 2x yes. e2. So minus 3 over 2 times x then E e raised to the to 2x. Yan. So okay na siya. So highlight ko na lang pula yan. No? The next. Negative times negative is positive. So plus. Diretso ko na siya, no? 3 times 1 up is 3 over 2. So, fraction ulit tayo. Plus 3 over 2. And then, integral of e to the 2x dx na lang siya yung natira.
So pagdating sa dulo, we do not need any more integration by parts kasi may direct formula na tayo dyan. Tama? Pwede na natin i-calculate ang integral ng e to the 2x dx. Hindi na natin kailangan ng integration by parts. So copy-paste ko muna hanggang dito. Yan. Well, pwede na natin i-direct. So times plus 3 over 2. Multiply Yan. Times 1/2 1/2. Okay, very good. Ang integral ng e to the 2x dx is 1/2. e2x. E to the 2x. Tama? Yes, Plus c. Correct? Ang integral ng e to the 2x dx is 1/2 e to the 2x plus c. So, pwede na natin simplify ng diretso. So, hanggang dito muna. Yan. Copy-paste ko uli yan. Yan. So, anong kasunod? 3 over 2 times 1 over 2. I think that is 3/4. 1. Ay, 3/4. 3/4. 3/4. Multiply natin. 3/4. 3/4 e Then, equals to 2x e to the 2x. plus c. Yan. Plus c. Finally, yan ang ating sagot. Yan ang ating hinahanap na sagot or final answer natin sa ating integral problem. Positive, negative, positive, So, negative, positive. ano yung tanong kanina? Ito lang siya, di ba? Yan. Ito lang yung question. Ang ibig sabihin ng integral niyan, Kakaba na pala, sir. yes. X to the 4 pa lang yan. Sinawa ko sinulat. Yan. Yan ang ating solusyon. Ito ang ating answer. Very clear? So, yan yung ating solution sa ating given problem. So, yan ang tinatawag nating integration by parts. Actually, madali pa yung binigay ko ngayon eh. Mas mahaba pa dyan. So, thank you. No? We'll proceed then to another problem na naman after this.